Kung may bida na pinapalakpakan, meron ding kontrabida na kinakatakutan. At sa mundo ng pelikulang Pilipino, iisa lang ang kinikilalang hari ng mga hari ng kontrabida. Siya, si Paquito Diaz. Si Paquito Diaz ay pinanganak bilang Francisco Bustillos Diaz, isang alamat ng pelikulang Pilipino. Higit 50 taon na siyang naging muka ng kasamaan sa mga pelikula, mapadrama, aksyon o komedya. Siya ang simbolo ng kontrabida. At kahit galit ang tao sa kanya on screen, mahal na mahal pa rin siya nito sa totoong buhay. Nagsimula siya bilang basketball player bago mapasok sa pelikula noong 1950s. Hindi agad siya bida. Ang napansin ng mga direktor, ang tindig niya, matangkad, malakas ang dating. Ang presensya niya sa screen, kahit hindi magsalita, ay nakakatakot na. Dumating ang 1960s at 70s. Siya na ang laging pinipili bilang antagonista ng mga bigating artista, mula kina Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Rudy Fernandez hanggang kay Dolphy. Lagi siyang nasa eksena, lagi siyang kalaban. Bakit nga ba siya tinawag na hari ng mga kontrabida? Simple lang, dahil matalim ang titig, malutong ang boses, astig ang dating, at higit sa lahat, marunong umarte ng tunay na masama. Kapag siya ang bumaril, wala kang kawala. Kapag siya ang sumigaw, titigil ang bida. At kahit sa komedya, hindi niya pinapabayaan ang pagiging kontrabida. Seryoso pa rin ang atake kaya nakakatawa. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa tuwing papasok siya sa eksena, automatic ang mga manonood ay nagagalit. Pero sa likod ng kamera, kabaligtaran siya. Mabait, palabiro, at maalaga sa pamilya at kapwa-artista. At kung may hari ng mga hari ng kontrabida, walang iba kundi si Paquito Diaz.